Magsiluhod po ang lahat para sa sama-samang panalangin ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Samahan ninyo kami, Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemyang COVID-19, ganon din sa mga kaganapang pampolitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ang kaaway naming hindi namin nakikita na nagdudulot ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay, malawakang pagkalat ng impeksyon na mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi sa mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito dulot ng pandemya ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampolitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong Espiritu Santo na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala, ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan, sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliliit naming kapatid, ay ginagawa namin ito sa inyo. Amen. Magsiupo po muna. Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasalamat ni Mrs. Marcela Bello at pamilya para sa kaluluwa ni Bienvenido Lilia Wilfredo, Maria Joana, John Michael, Estrella, Patricia, Pilomena, at lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na po yung mga walang nakakaalala.
Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama rin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya: Ramon at Marie Cris Aureo, Lourdes Hilario, Atty. Elmer Lopez, Glo Gonzales Salazar, Elma Laguador, Grace Balbin, Dr. Jun Mendoza, Romeo at Nora Cabrera, pamilya Buana Torres, pamilya Ong Reyes at Alyarde, Adriano Santos, Pablito Jose Mendoza, Jerry Feni Victoriano, Rafael Flor Odete de Vet Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Joel at Luz Bonifacio, Edgar at Marie San Diego, Edgardo at Aida Cunanan, Jun at Soli de Rosario, Nanti at Marisa de la Cruz, Danilo at Emily Sebastian, Deris at Neri Santos, Noel at Jenny Galvez, Aurora at Yin Silungan, Ricky at Avic Magpok, Romel Jeff Arcega, Antonio at Victoria Sanchez, Alicia Arcega Viacrucis, Vidal at Marieta Quirol, Hener at Melody de Belen, Mila Digonong, Cesar at Lolita Nicolas, Celine Dominic Nicolas, Antonio at Evelyn Salazar, Edwin at Aida Gumapas, Dr. Betsaida Manaag, pamilya Riano San Felipe at Esteban, Janet E. Pascual at hindi ng EDB Community, Reverend Father Rupino Peng Sulit, Bishop Dennis Villarojo, at para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ang kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council 6737, ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa May Kawayan, drivers at employees ng Mile Vine Trucking, Clara Carino, Criselda Galzote, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jory Tayana Marfil, Nick at Evelyn Riera, Pining Villanueva, Camila Sarwakino, Janet Wawa Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Amy Isma, Bernard at Edna de Guzman, June at Doris Pilihera, Dr. Marat Marito Lintino, Gigi Bautista Alejandro, Dayan Bunag, Susan Dumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime Joven Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, at lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan na Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chelo del Mundo, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Ruben Aguirre, Samuel Engal, Reggie Garcia, Aurelia Cooper, Marita Magpayo, Sinaida Asuncion, Marivic at Cyrillin Marcelo, at para sa karawan ni Tito Cabarubias, Danilo Zanyosa, Ayan Curl J. Binta, Shanadine Kahalhal, Father Ino Colendrino, Father Edmond Herher, Jean De Leon, Nino Hermanoche, Joanna Mangalile, Sebastian Dungo Jr., Enrico de la Cruz, Rosario Mamon, Ams Palomar, Relin Mendez, Monsignor Luciano Balagtas, J.B. Linsao, Alex Doza, Mika Cruz, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celidonia, Bibiana Gil Sila, Isabela, Leticia, Evelyn Alfredo, Eric Nicolas Nelson, Frederic Daquel Din Puloy, Maura Roman Andres Epifania Domingo Maximina, Alejandro Enriqueta, Brian Angelo, Jose Teodora, Justin Lucila Domingo, Rosa Jocelyn, Daisy Romel Jose Ricardo, Maria Jose Pipito, Maria Teresa Frances, Flora Pacifico Julio Carmen, Crisanto Antonio Genoveva, Enrique Filomena Alejandro, Debbie Almer Josa Maria, Arnold Joseph, at lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa bawat pagdiriwang ng Banal na Eucharistia ay pinapahayag natin ang pananabik sa pagbabalik ng Mesiyas upang maging marapat tayo sa ating banal na pagdiriwang. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo
Kristo, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Inaanyayahan po magsisindi ng kandilang rosas sa atin pong Advent wreath. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglayin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaías ang kagalakan ng pagdating ng Panginoon at ng katuparan ng kanyang pangako sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balitay dalhin sa mahihirap, pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga taong na hinirang niya. At ang Jerusalem sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paano ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa aking ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya mga may takot sa Kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Sa poong Diyos malulugod ang hinirang niyang lungsod. Sa ikalawang pagbasa, inaanyayahan ni Apostol San Pablo ang mga taga-Tesalonika upang magalak dahil sa katapatan ng Diyos na tumawag sa kanilang lahat.
Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matiyagas sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ng Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ng anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang Espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbarito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagangalang Juan. Naparito siya upang magpatuto tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patuto niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatuto tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at Levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siyang Mesiyas. Kung gayi sino ka, tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugos sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaias ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay mga sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang paniyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pinapayag sa ating mabuting balita ang pagkakapakilala kay Juan Bautista bilang ang tagapagbinyag, bilang ang tagapaganda ng daraanan ng ating Panginoon. Subalit mga kapatid, may ilang bagay na dapat tayong matutunan na sinasabi sa atin ng ating mabuting balita. Unang-una, yung patungkol kay Juan Bautista. John was not just a baptizer, he was first and foremost the witness to Christ. Kaya nga po sinasabi sa ating mabuting balita, si Juan Bautista ay kinikilala bilang tagapagbinyag lamang. Yun din yung pagkakakilala natin. Kasi kaya nga po meron tayong tinatawag na Bautista kasi ito po ay nanggaling sa salita na bautismo o kaya naman ay pagbibinyag. Kaya po kadalasan nakikita po natin ito doon sa ibang mga tao ng apelido ay Bautista na kunyabit na sa kanilang pangalan. Subalit mga kapatid, kung pag-aaralan po nating mabuti at magiging technical po tayo,
hindi po Bautista ang apelido ni Juan Bautista, sapagat hindi naman talaga apelido ang salita na Bautista. Ang ibig sabihin nito, kung magiging technical tayo, ay tagapagbinyag. Kaya ang tama talagang tawag sa kanya ay si Juan na tagapagbinyag. Subalit mga kapatid, ang pagkakapakilala po sa kanya at ang madalas na pagkakakilala ng marami, iyon ang pinakaginagawa ni Juan, na siya'y magbibinyag sa mga tao doon sa Ilog Jordan habang nag-aanyaya sa mga tao magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Subalit ang tatandaan po natin, itong si Juan, hindi siya makakakayag ng maraming mga tao, hindi siya makakaakay ng maraming mga tao para sumunod sa kanya at ituro sa ating Panginoon para magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan kung hindi siya mismo ang unang naging saksi, ang unang tagapagpatotoo ukol sa ating Panginoon. Kaya isipin po natin, yung tao na ito, hindi niya maaakay ang maraming mga makasalanan, hindi niya masasabihan yung mga makasalanan, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan kung siya mismo ay yumayakap sa kasalanan. Kaya siya pinaniniwalaan, kaya marami ang nananampalataya sa Diyos sa pamagitan niya ay sapagat nakita nila sa buhay ni San Juan ang kanyang pamumuhay ayon sa kabanalan. Nakita nila sa kanyang pamumuhay ang ayon sa pagiging mabuting huwaran. Kaya nga nung tinatawagan niya ang mga tao, magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan, si Juan muna ang unang nagpakita sa kanila ng tunay na pagtalikod sa tukso at pagkakasala na po pwedeng magbulit sa atin sa pagkakalayo sa ating Panginoon. Kaya nga po sa kanyang mabuting halimbawa, nakita natin siya bilang tagagabay ng mga tao sa kanyang paligid. Kaya nga po ang sabi sa ating mabuting balita, si Juan ay nagpatotoo tungkol sa ilaw. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan, si Jesus ang ilaw ng bawat isa sa atin. Hindi si Juan ang tunay na ilaw, subalit si Juan ay napakagandang halimbawa ng pagpapatotoo ukol sa ilaw. Sapagat nung nasilawan siya ng ilaw na ito'y pinakita niya sa kanyang uri ng pamumuhay. Hindi ang pagmamalaki, hindi ang pagkukunwari, kundi ang paglapit ng tunay sa ating Panginoon ang ipinahayag sa atin ni Juan na tagapagbinyag. Kaya nga nung tinanong si Juan ng mga tao na isinugo ng mga Pariseo, nung tinanong si Juan ng mga saserdote at Levita, ikaw ba ang Mesiyas? Kaya nga sabi ni Juan, hindi ako ang Mesiyas. Nagsabi siya ng katotohanan, hindi siya ang dapat sundan, kundi ang kanyang sinusundan at ang susunod sa kanya na kapalit niya ang dapat nakilalanin ng mga tao, sapagat ang Mesiyas ang kanyang ipinapakilala. Ang Mesiyas ang higit na makapangyarihan, ang Mesiyas ang magpapatawad sa ating mga kasalanan at hahangos sa atin mula sa lusak na ating kinasadlakan. Kaya nga nung tinanong muli ng mga tao na ito si Juan, ikaw ba si Elias? Muli ang tugon ni Juan, hindi ako. Hindi po, sapagat hindi naman talaga siya si Elias. Bagamat tinuturing siya na makabagong Elias, subalit mayroon talagang propetang Elias na nabuhay nung araw. Kaya nga po itong propeta Elias na ito, dinala sa langit, katawan at kaluluwa, sakay-sakay ng isang karwahe. At mayroong hula na darating ang panahon, muling magbabalik ang propeta na ito upang pasimulan ang paghahanda rin sa pagdating ng Mesiyas. Kaya nga po kinikilala ng maraming mga tao na si Juan ang makabagong Elias. Pero sa katunayan, hindi siya ang tunay na propeta Elias. Hindi siya ang bumaba mula sa langit at nagkatawang tao bilang propeta Elias. Sapagat sa katunayan, iba si Elias, iba yung propeta na ito, iba rin itong si Juan na tagapagbinyag. Kaya nga po ang sabi ni Juan, hindi niya inangkin ang pagiging isang propeta, bagamat siya ay kinikilala bilang dakilang propeta nung kanyang kapanahunan. Sapagat ang karangalan ay hindi niya ibinibigay sa kanyang sarili, ang karangalan ay iniaalay niya sa ating Panginoon. Sapagat ang tunay na bida ay walang iba kundi ang Mesiyas. Kaya nga po nakita natin sa pamumuhay at sa uri ng pangangaral ni Juan, ipinahayag sa atin, hindi siya nagpapanggap,
kundi siya'y nagtuturo sa atin ng daan patungo sa tunay na Mesiyas. At nakita natin ito sa kanyang mabuting halimbawa sa kanyang pagpapatotoo ukol sa ating Panginoon. Kaya nga po sa kanyang pagpapatotoo na ito, marami ang mga taong naniniwala ukol sa kanya, sapagat ang mga tao na ito ay nakakita ng isang taong banal na po pwedeng maging gabay nila patungo sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, wala itong pinagkaiba sa bawat isa sa atin. Kung katulad lamang sana tayong lahat ni Juan na tagapagbinyag na ang sinasabi ay kanyang isinasabuhay, ng kanyang ipinangangaral ay hindi ukol sa kanyang sarili, kundi ukol sa ating Panginoon. Disin sana, marami na sa atin ang namumuhay ayon sa kabanalan. Subalit mga kapatid, may mga pagkakataon, tayong lahat na naririto, in one way or another, may mga sinasabi tayo na iba naman sa ating ginagawa. Isipin na lamang po natin mga kapatid, yung ibang mga magulang, sabi sa kanilang anak, "Anak, ito ang gagawin mo kasi itong mabuti. Anak, itong iiwasan mo kasi itong masama." Pero tingnan po ninyo yung uri ng pamumuhay. Kuminsan, yung sinasabi natin, hindi natin ginagawa. Kaya isipin na lamang po ninyo doon sa mga bisyo na pinaiiwas natin yung mga anak natin. Ano sabi ng mga magulang? "Anak, iiwas ka sa mga barkada. Anak, iiwas ka sa mga bisyo. Anak, huwag kang maninigarilyo kasi nakasisira ng kalusugan yan. Makasisira ng baga mo yan. Baka dumantong pa yan sa karamdaman o kabatayan." Pero tingnan nyo naman si tatay, yung nguso nangahaba na. Bakit? Mayat maya nagsisigarilyo. Sabi ka ng sabi sa anak mo, tapos ikaw naman mismo, hindi mo isinasabuhay. Sabi ka ng sabi sa anak mo, ikaw mismo, hindi mo naman iginagawa ang iyong ipinapangaral. Gayun din po naman, minsan sinasabi natin sa anak natin, "Anak, hindi masama ang magalibang." Pero ang sabi natin sa anak natin, pero wag na wag kang uuwi ng lasing na lasing. Wag na wag kang uuwi ng langong-lango dito sa bahay. Pero tignan po ninyo si tatay, umaga pa lamang, ginbulag na ang inaatupag. Umaga pa lamang, nandoon na sa inuman. Pagkatapos, pagdating po ng hapon, si tatay, nag-iba na ang kutis. Bakit? Mukha ng bagong litson. Mamula-mula na ang kutis niya. Mamula-mula na ang mukha niya. Tapos habang naglalakad, umuugoy na parang unggoy. Tapos pagdating sa bahay, gumagapang na parang ipis. At pagkatapos, nahihirapan na sa kanyang pagtulog. Bakit? Kasi langong-lango. Isipin na lamang po natin mga kapatid, yan po yung sinasabi natin sa ating anak. Pero minsan, hindi natin ginagawa yung ating ipinapangaral. In the same way, na ito rin po ay tumutukoy sa aming mga pari, Paalala rin po ito sa amin na kuminsan, kapag ka po kami nangangaral, nagpapaalala sa amin, yung pinapangaral mo, dapat ginagawa mo rin. Yung pinapangaral mo, dapat nakikita rin sa iyo. Kaya nga po sumasalamin ito sa bawat isa sa atin. Lahat naman tayo may kahinaan, lahat naman tayo may pagkakasala, lahat naman tayo nagkukulang, pero tinatawagan tayo ng ating Panginoon, maging mabuting halimbawa tayo para sa ating kapwa. Isabuhay natin yung ating sinasabi, isabuhay natin yung ating tinuturo ukol sa ating kapwa. Kaya nga po ito ang ang pagkakapakilala sa atin kay Juan na tagapagbinyag. Hindi lamang siya tagapagbinyag, siya rin ay tagapagpatotoo ng ating Panginoon, sapagat nakikita sa kanyang buhay ang kanya mismong itinuturo. Ano po yung ikalawa na ipinapahayag sa atin na aral ng ating mabuting balita, na ito'y obvious na obvious pero hindi nakikita ng mga tao sa paligid ng ating Panginoon? At ano pong ibig sabihin nito? Ano pong pinapangaral sa atin? Yung pangalawa na sinasabi sa atin, the Messiah is among you. Kaya nga po, yung Mesiyas kasama na ng mga tao nung araw, pero hindi pa rin nakilala. Kasama na ang ating Panginoon, pero hindi pa rin siya kinilala na maging mga taong malapit sa Kanya. Kaya nga ang sabi ni Juan Bautista, sabi ni Juan na tagapagbinyag, nung siya'y tinanong ng mga sugo ng mga Pariseo, "Bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta." At ano ang sagot ni Juan na tagapagbinyag? "Ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo, ang isang hindi ninyo nakikilala." Sapagat ang ating Panginoon kasama na ng mga tao,
Pero nung minsan, nung umuwi siya sa kanilang tahanan, nung umuwi siya sa kanilang bayan, ano ang nangyari? Kung sino pa yung kanyang sariling mga kababayan, siya pang hindi nanampalataya sa kanya. Kung sino pa yung mga taong malalapit at nakakakilala sa kanya, sila pa yung mga taong hindi kumilala at tumanggap sa ating Panginoon. Kaya nga minsan ay nasabi ng ating Panginoon, ang propeta ay tinatanggap sa maraming bayan, sa alinmang bayan, maliban sa kanyang sariling bayan. Kaya nga po itong naranasan ng ating Panginoon, sapagat si Jesus, napakarami yung sumusunod sa Kanya, napakarami yung nananampalataya sa Kanya, napakarami rin ang ginagawa ng himala ng kababalagan ng ating Panginoon sa iba't ibang mga lugar upang nang sa gayon, mapalakas ang kanilang pananampalataya. Pero pagdating sa kanyang sariling bayan, kakaunti lamang ang kanyang ginagawa na himala. Bakit? Kasi gumagawa ng himala ang ating Panginoon. Nagpapagaling siya ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapakita ng mga kababalagan, hindi para ipagmayabang, kundi para palakasin ang pananampalataya ng mga tao sa kanyang paligid. Pero sa kanyang sariling bayan, ano pang saysay nang siya'y gagawa ng mga himala? Ano pang saysay nang gagawa siya ng maraming kababalagan? Kung yung mga tao mismo, hindi naman nananampalataya, hindi naman naniniwala sa Kanya. Kaya nga po ang palaging sinasabi ng mga tao patungkol sa ating Panginoon, sa tuwing siya'y darating sa kanilang nayon, sa kanilang bayan, kilala namin yung tao na yan. Hindi ba ito ang anak ni Maria? Hindi ba ito ang anak ni Jose? Ang nakita lamang sa kanya, yung kanyang pinanggalingan. Ang nakita lamang sa kanya, yung kanyang naging pagkatao. Pero hindi nila nakita ang kanyang pagiging Diyos, ang kanyang pagiging Mesiyas. Hindi nila nakita ang kanyang pagiging tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, nasa harapan na nila ang Mesiyas, pero hindi pa nila nakilala o ayaw nila nakilalanin. Nasa harapan na nila ang Mesiyas, pero ayaw pa rin nila natanggapin ang ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin, nangyayari po yan. Kuminsan, kung sino pa'y malalapit sa atin, siya pang hindi kumikilala sa atin. Kung sino pa yung nakakakilala sa atin, siya pang hindi tumatanggap sa atin. Alam po ninyo mga kapatid, sa amin po mga parit, lagi po kaming naglilipatan ng assignment, ano? Kaya nga po kapag parish priest ay 6 years po ang term dito sa ating diocese, kapag capo assistant ay 1 year, maximum of 2 years. At sa darating po na Pebrero, kasi extended na po talaga yung mga assignments po ng mga pari sa bawat parokya sa ating diocese. Kasi po, sunod-sunod yung mga nangyari sa atin. Namatay yung obispo natin, may pumalit na apostolic administrator, may bago tayong obispo, pagkatapos ngayon, sinapit pa tayo ng pandemya, kaya po yung dati na talagang lipatan, nausad ng nausad. Pero ang announcement po sa amin, sa February, ay talagang magkakaroon na ng lipatan ng mga pari sa buong diocese. Kaya po kami ni Father Peng ay lilipat naman sa iba pong parokya na amin pong paglilingkuran. At dito po sa ating parokya ay may darating naman na bago magiging tagapaglingkod natin at tagapanguna sa pagpapalakas ng pananampalataya sa ating pong parokya. Kaya nga po mga kapatid, kadalasan kapag ka po may inililipat na pari, hindi naman po laging perfect na ganito, pero kadalasan, hindi po ina-assign sa kanyang sariling bayan o kaya naman ay lalo tigit sa kanyang sariling parokya. Kaya nga po mga kapatid, kung yung bayan man niya ay maraming parokya na naroon, subalit po pwede man siyang malipat sa kanyang sariling bayan, pero sigurado hindi siya ilalagay doon sa parokya na dati niyang kinabibilangan bilang isang simpleng mamamayan. Bakit? Kasi alam po ninyo, ganyan po yung nangyayari kuminsan, yung over-familiarity. Yung po bang hindi ka na tinatanggap, hindi ka na kinikilala, maging ng mga tao sa iyong paligid, lalo tigit yung mga taong nakasama mo nung araw. Isipin po ninyo, meron pong nangyari sa atin minsan ganyan. Meron pong isang pari, dinala po, na-assign po sa kanyang sariling bayan. Tapos, na-assign din sa kanyang sariling parokya kung saan sa kabilang nung bata pa siya na sakristan. At alam po ninyo, nung pari na po siya, nandoon po siya, inassign po siya para gumabay sa mga tao sa pagdiriwang ng banal na misa at hindi naman sa pagpapalakas ng pananampalataya. Pero mga kapatid ko, minsan, kung sino pa yung mga nakakakilala at malapit sa iyo, yun pa ang hindi tatanggap sa iyo. Bakit? Alam po ninyo, nung pari na po siya at nandun siya sa sarili niyang parokya na inassign,
nung pong may misa, ang sabi po niya sa isang lay minister o extraordinary minister of Holy Communion, pakikuha mo nga, pakiabot mo nga yung kalis. At alam po ninyo, hindi naman lahat ng extraordinary ministers of Holy Communion ay ganoon. Yung mga lay minister natin, matitino po yan, mababait po yan. Ano? Lalo na kapag katulog silang lahat. Ano? Ang babait yan. Ano? Hindi po, mababait po talaga yan. Ano? Wala po tayong lay minister na may kalokohan dito. Ano? Mababait po yan. Piling-pili po yung mga yan. Ano? Ngayon o ang sabi po ng isang lay minister, na kanyang na sinabihan ng pari na ito, pakikuha mo nga yung kalis. Ang sabi po ng lay minister na ito, uutusan mo ko, mantalang dati sakristang ka lang dito, ikaw inuutusan namin. Ngayon, ako uutusan mo, ikaw kumuha. Kaya tingnan mo ninyo, no? Yan po'y kalapit na, yan po'y kababayan na, yan po'y kasama na sa parokya, yan ay kasamang tagapaglingkod. Pero kuminsan, kung sino pa yung mga tao sa paligid mo, siya pang hindi kikilala sa iyo. Ang nakita lamang sa kanya, sakristan ka namin dati. Hindi nakita sa kanya, ikaw na yung pari namin ngayon. Ikaw na yung inassign sa amin ngayon para manguna sa pagdiriwang ng banal na misa. Ang tingin pa rin sa kanya, utusan ka namin nung araw. Kaya nga po, ganyan-ganyan yung nangyari sa ating Panginoon. No? Hindi nakita yung kanyang pagiging Mesiyas. Hindi nakita yung kanyang misyon ng pagliligtas. Kaya nga po, wala rin pinagkaiba. No? Nung bata-bata po ako, nung ako po'y napunta sa iba't ibang mga lugar, iba-iba rin noon tawag sa akin. Kaya dito sa atin, sa Tungko, ang tawag po sa akin, Father Anthony. Pero doon po sa amin, ang tawag po sa akin ay Michael, yung po kasi ang palayaw ko. Kung gaano kalapit at gaano kalayo, wag na natin pag-usapan. Napagtripan din ho ko ng mga magulang ko. Kaya ganyan po ang pangalan ko. Ngayon doon po sa isang lugar kung saan naman ako natira, ang tinawag naman sa akin ay Iking. Yun po ang bansag sa akin. Kaya nung magmimisa po ako doon dati, alam po ninyo, punta ko rin para magmisa. Pero alam po ninyo, yung mga tao, yung mga dating nakasama ko, yung mga dating nakalaro ko, ang tingin pa rin sa akin, di si Father Anthony, ang tingin pa rin sa akin, yan si Iking, yung mandaraya doon sa tumbang preso nung araw. Sos Mariosep, 10 years old lang ako noon, 44 years old na po ako ngayon. Hindi pa rin makamove on. Naaalala pa rin yung pandaraya kong ginawa sa tumbang preso nung araw. Ganyan naman po yung mga bata, di ba, pag naglalaro. Ang prinsipyo ng mga bata pag naglalaro, kapag kami nanalo, kami magaling. Kapag kami natalo, kami nadaya lamang. Hanggang ngayon naman nangyayari yan, Pero yung pong mga ito, hindi pa rin makamove on. Hanggang ngayon, yun pa rin ang pagkakakilala sa akin, Hindi makamove on ang pagkakakilala pa rin. Yan si Iking, ang mandaraya sa laro na tumbang preso. Aminado naman ako, pero 10 years old lang ako noon. Ang laki na ng diferensya, ang tagal na ng pagitan ng taon, mula noon hanggang ngayon. Kaya isipin po rin nasa harapan na nila yung pari, ang nakikita pa rin nila, si Iking na mandaraya sa tumbang preso. Ganyan-ganyan po yung ating Panginoon. Nung nakarap niya yung mga tao na ito, nandoon na siya sa kanilang harapan, pero hindi pa rin siya kinikilala. At bandang huli, mga kapatid, yung pangatlo na aral sa atin ng ating mabuting balita at din ng ating pagdiriwang ngayon, sa kabila ng lahat, may pag-asa. Kasi tignan po ninyo, si Juan na tagapagbinyag, nung inaanyayahan niya yung mga tao, ito yung mga taong naghahanap sa ating Panginoon. Ito yung mga taong makasalanan na naghahanap ng kapatawaran. Pero may pag-asa. Bakit? Kasi ang sabi ni Juan, ang susunod na kapalit ko, ang siyang magpapatawad ng kasalanan. Bakit? Sapagat siya nagbibinyag lamang sa tubig, pero yung susunod na kapalit niya, kagaya ng sinabi sa atin ng Ebanghelyo noong nakaraang linggo, ang susunod na kapalit niya ay magbibinyag sa Espiritu na kapagpapatawad ng kasalanan at nakapagliligtas sa bawat isa sa atin. Kaya may pag-asa, kahit na tayo makasalanan, may pag-asa sapagat ang Panginoon ang tutulong sa atin. Kaya gayon din po naman mga kapatid, kapag ka po ikatlong linggo ng Adbyento, pinapalitan po natin yung kulay sa liturhiya. Sa halip po na lila, ay meron po tayong pinapalit na isa pang kulay. At ito po yung kulay rosas. Kaya po kanina, sinindihan po natin yung kulay rosas na kandila. Yung mantel po ng ating altar ay kulay rosas. Yung suot ko po ang may krus na kulay rosas dito sa gitna. At yung pong mga ibang lay ministers natin nakasuot ng kulay rosas. Bakit? Sapagat yung pong rosas ay nagpapaalala sa atin ng kagalakan.
malapit nang matapos yung ating pong paghihintay. Kaya nga po kapag po tinatawag natin na yung linggo na ito ay Gaudete Sunday, linggo ng kagalakan. Bakit tayo dapat magalak? Kasi ilang panahon na lang, Pasko na ng pagsilang. Matatapos na ang Adbyento. Kaya nga po kapag po panahon ng Kwaresma, meron ding isang linggo na kung saan nagkukulay tayo ng kulay rosa sa liturhiya. Bakit? Sapagat nagpapahiwatig sa atin, malapit nang matapos ang Kwaresma, padating na ang Pasko ng pagkabuhay. Kaya po yung kulay rosas ay nagpapahiwatig, matatapos na ang pag-antay mo. Magkaroon ka na ng kasiyahan, magalak ka na at magkaroon ka ng pag-asa sapagat darating na ang inaantay natin. Kaya nga po mga kapatid, sa buhay natin ay ganun din. Sa buhay natin, marami mang pagsubok, marami man tayong pinagdaanan, pero lahat ng ito matatapos din. Maantay natin yung maliwanag na bukas, maantay natin yung silay ng pag-asa para sa bawat isa sa atin. Bilang Pangulit, tignan po ninyo, nung pong nakaraang Marso, tayo po'y sakbibi ng lungkot, no? Yung pong iba sa atin, tingnan po ninyo, hindi makalabas noon. Unang-una, pag wala kang quarantine pass, hindi ka pwedeng lumabas. At kung lalabas ka, isa lang sa inyong pamilya. Yung matatanda, lalo na hindi makalabas. Yung mga bata, hindi rin makalabas. Yung pong iba, nandoon lang sa bahay. Kaya nga po sa loob ng maraming buwan, nasa loob lang tayo ng bahay. Nandoon lamang tayo at nag-aabang kung kailan tayo makalalabas. Kaya yung iba, talaga namang buryong na. Yung iba nga po, nade-depress na. Kaya yung iba, sa sobrang init doon sa bahay, pati po yung ipis, kinakausap na. Bakit? Kasi talaga namang gustong-gusto na makalabas. Hindi tayo sanay nang nagkukulong lamang doon. At ang higit pa po roon ay yung po bang nandoon tayo sa loob ng bahay, pero puno tayo ng pangamba. Bakit? Kasi alam po ninyo, kung natatakot ka sa asong ulol, at alam mo na nasa loob ka ng bahay, nakikita mo kung nasaan yung asong ulol. Kung nasa labas ng bahay yung asong ulol, at least, kapag nasa loob ka ng bahay, feeling mo secured ka. Kung may mamamatay tao na gumagala sa lansangan at nag-stay ka labang sa loob ng bahay, at least, feeling mo secured ka. Bakit? Nakikita mo yung kalaban. Nakikita mo yung pwedeng manakit sa iyo. Pero tingnan po ninyo, nung dumating po sa atin yung salot na ito, nasa labas ka man ng bahay, nasa loob ka man ng bahay, hindi mo ma-feel na secured ka. Bakit? Hindi mo nakikita yung virus na ito eh. Baka mamaya wala na pala sa labas, nasa loob na pala ng bahay yung virus na ito, nakapasok na pala. Kaya nga po, puno tayo ng pangamba, puno tayo ng takot, at higit sa lahat, hindi tayo makaalpas. Bakit? Wala tayong panlaban sa mga panahon na yun. No? Kaya nga po, kahit sa amin pong mga pari, meron din pong pinapadala sa amin na chat message yung ating pong obispo at nung pong kasagsagan ng kahigpitan ng pag-iingat natin sa virus na ito, no? Na dapat naman hanggang ngayon, nag-iingat pa rin po tayo, no? Ay meron pong pinadalang chat message sa amin. Kaya napaka-morbid na po ng paligid, napaka-morbid na po ng setting, makakatanggap ka pa ng chat message na very morbid. Sa bagay, yun naman po yung talagang kailangan kasi procedure. Ano po yung mga pinapadala sa aming chat message nung araw? Yung po bang kapag ka po yung pari, tinamaan ng virus na ito sa ating diocese, ano ang gagawin sa kanya? May procedure na po yan. Saan ka dadalhin? Saan ka mag-i-stay? Sino ang titingin sa iyo? Sinong mangangalaga sa iyo? At ang pinakamabigat, pag yung pari na ito na tinamaan ng virus na ito ay hindi nakasurvive, ano ang gagawin sa iyo? Saan ka ilalagay? Paano ka ililibing? Paano ang paghahanda sa iyo sa iyong katawan pag ililibing ka na? Paano ka susunugin? Isipin ninyo mga kapatid, no? Yung po bang puno na ng takot yung paligid, makakatanggap ka pa ng ganyang chat message. Yung po bang napaka-morbid talaga nung mga panahon na yon. Pero yung po ay pinagdaanan ng bawat isa sa atin. Kaya isipin po ninyo, Marso po yun. Nagsimula tayo ng pag-iigpit, ano? Pero ngayon po, Disyembre na. Ano yung silay ng pag-asa? Na nung Marso, puno tayo ng pangamba, ngayon pa rin naman, kahit papano may pangamba pa rin po tayo. Pero ang tingnan po natin, nung Marso, takot na takot tayo, pero ngayon po, Disyembre na, pero naririto pa rin tayo. Nakasurvive po tayo. Kahit na ilang buwan yung lumipas, kahit papano, may dugtong pa rin yung buhay natin. Kahit papano, umaasa pa rin tayo na sa mga susunod na panahon, magkakasama pa rin tayo. Kaya nga po, kahit sa kadiliman,
may silay ng liwanag. Kahit sa kawalan ng pag-asa, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga kung paanong tayo rin, kahit makasalanan, makatatamo ng pagpapatawad mula sa ating Panginoon. Sa bawat pagsubok na dumarating sa atin, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Alam po ninyo mga kapatid, nitong nakaraan na pandemya, hanggang ngayon naman, marami po yung nawalan ng trabaho, marami po yung talagang naghirap. Pero alam po ninyo, meron ako nakausap, ang ganda-ganda po ng pananaw niya sa buhay. Yung po bang nawala yung marami niyang business, nalugi siya sa maraming bagay, nawala yung maraming mga benefits na tinatabo niya nung araw, nung wala pang pandemya. Pero alam po ninyo, yung pong isang hindi nawala sa kanya, at yon ang nakapagpasurvive sa kanya. Alin po yung hindi nawala sa kanya? Nawala yung pera niya, nawala yung ibang ipon niya, nawala yung ibang mga ari-arian niya, kasi nagastos na dahil walang trabaho. Talagang binebenta na niya. Pero isa po yung pinakamaganda na naiwan sa kanya. At ano yung naiwan sa kanya? Yung pag-asa. At yun po yung nakapagpasurvive sa kanya, na sa kabila ng lahat, matatapos din ito. Sa kabila ng lahat, mapagtatagumpayan din ito sa tulong at awa ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, tayong lahat ng mga naririto, tinatawagan tayo, patuloy tayo manampalataya sa ating Mesiyas, patuloy tayo na humingi ng tulong sa ating Mesiyas, na habang tayo ay patuloy na nag-iingat para sa ating sarili, tayo naman ay nananampalataya ng Diyos ang tutulong sa atin, sapagat siya ang Mesiyas, ang ilaw ng ating buhay na pinatotohanan ni Juan na tagapagbinyag. Siya ang tutulong sa atin at hindi tatalikod kailanman sa lahat ng mga tao na nananampalataya sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, na lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama at pagka-Diyos, at pamamagitan niya ang lahat. Dahil sa ating pagkatao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay naraog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakapasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon na nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, kaini sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa amang mawain, halinang dumalangin habang matyaga nating hinihintay ang pagdating ng Panginoon. Kaya't ating pong sambitin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang maipahayag ng simbahan ang tawag sa ating lahat na mamuhay ng matuwid bilang isang bayang tumanggap ng pananampalataya, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang kalungkutan at pagkalumbay ay mapawi sa daigdig habang buong galak na ipinahahayag ang pagdating ng kapayapaan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang yaong pinanghihinaan ng loob dahil sa mga pasanin sa buhay ay makatagpo ng pag-asa sa pagkalinga na tinatanggap nila sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang tayong tumanggap ng pananampalatayang Kristiyano noong tayo'y binyagan, ay maibahagi ito sa iba. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga yumao nating kapatid ay makarating sa Sion na umaawit ng kagalakan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang mapagmahal, bigyan kami ng lakas ng loob upang maipahayag sa daigdig ang kagalakan na dulot ng pagdating ni Jesucristo ang aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak as pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinayang mabuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging di na iba sa amin upang maitampok na kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang maginingning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inasa naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tadang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga nasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng sama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin bilang Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya't dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Magsiluhod po ang lahat. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo
upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapatawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siya namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ilan lamang pong paalala, sa darating po na December 16 ay magsisimula na po ang ating Misa de Gallo at Simbang Gabi, kaya po ang mga misa natin sa kabuuan ng Misa de Gallo at Simbang Gabi ay alas 4:30 ng umaga, alas 6 ng umaga, alas 5 ng hapon at alas 6:30 ng hapon. Ito po ay ibinatay natin dahil sa umiiral na dapat po ay nandito tayo sa loob ng simbahan, o kaya naman ay sumiiral po na dapat na nasa loob din tayo ng ating tahanan, no? So tayo po ay mayroong sinusunod na oras ng ating pamahalaan at hindi naman binatay po natin yung ating schedule po roon, ano? Sa ating pong curfew na namamayani. At sa bawat araw po ay magkakaroon po ng mga pag-aalay para po nang sa gayon ay pagdating ng panahon, pag naipon po ito naman ay pagkakalob natin sa ating mga kapatid na nangangailangan. Kaya po sa December 16, yung pong mga meron pong naitatago sa bahay na delata at bigas po ay pwede po nating ialay para nang sa gayon po ay may pagkalob naman din natin ito sa mas nangangailangan kapag naipon na. At hindi po naman ay sa December 15 po, sa Martes, wala po tayong misa ng gabi. Ang misa po natin ay ng Simbang Gabi at Misa de Gallo, 16 na po talaga natin pasisimulan, no? Kaya po para po maliwanag po sa atin. At sa ating pong pagtungo, sa loob ng ating pong simbahan, ay meron lamang pong ilang mga alituntunin. Unang-una, sundin po natin yung mga health protocols para po sa mga lahat na magsisimba. Kaya kagaya po ng face mask at face shield, pagpapakuha ng temperatura, pagsusulat sa contact tracing form, pagtapak sa foot bath, sa may pinto ng simbahan at paglalagay ng alcohol at pag-sanitize ng kamay. No? Kaya sana po makapag-face mask tayo at face shield. Kami lamang po na presider ang hindi nagpe-face mask at face shield dahil kami lang po yun nandito sa altar. No? Pero yung po mga kasama po natin na nagsisimba ay mas maganda po sana, mas maging maingat po tayo kasi magkakatabi po tayo. No? Bagamat may distansya. Sundin po ang nakapos sa upuan o sahig para sa ating pong physical distancing. Iwasan po ang paghawak o paghalik sa imahen, mangyari magdasal na lamang po o magtanda ng krus, at hindi po may mga usherites po tayo at mga kabataan na tumutulong sa ating pagupo at paghahanap ng ating maupuan. Sa labas naman po ang tumutulong sa atin yung ating pong KKK, yung ating pong mga lay ministers, yung ating pong PREX, ME, CFC, at marami pa pong iba na samang pangsimbahan. At para po sa mas mabilis na contact tracing sa ating pong simbahan, sa darating po ng Simbang Gabi at Misa de Gallo, yung po mga kabataan natin ay nag-o-offer po ng QR code.
Ito po ay personalized code na naglalaman ng impormasyon tungkol sa atin na makikita lamang kapag ginamitan ng QR scanner sa pamamagitan ng cellphone. Ito po ay gagamitin sa bawat pagpasok ng simbahan. Para po maiwasan na natin, yung iba po ay kung ayaw magsulat sa contact tracing form, meron po tayong pwedeng QR code na ginagamit. Yan din po yung ginagamit sa ibang establishment sa ating pong lungsod. Kaya kung pwede po nating maging option po yun. Magpunta lamang po sa opisina ng ating parokya at magdala lamang po ng isang valid ID na naglalaman po ng ating pangalan, address, birthday at edad. Kaya po sa iba pang katanungan, magsadya lamang po sa ating pong opisina. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung pong magpapabasbas, wag na po tayong umalis ng upuan, lalapit na lang po yung lay ministers.